kayo sa shop kasi wala ka. Na-late kasi si Xavier, so na-extend yung plans namin. Okay, Ano, what? Sabi mo na sa kanya? Ang alin po? May good news sa mami mo sa'yo. She was invited to be the guest speaker sa graduation mo. What? Yeah. Very inspirational kaya ang buhay ng mami mo. A falsely accused woman, served time in prison, and after, naging successful sa negosyo niya. At tumutulong pa siya sa mga PDS na magkaroon ng livelihood. And you will talk about that on my graduation day? No! Nakakahiya! Pagtatawanan lang ako ng mga classmates ko, sasabihin nila yung mom ko isang ex-con. Libby, you don't talk to your mom like that. Your mom was innocent sa mga charges sa kanya. I don't care! Pagtatawanan pa rin nila ako, mag-back out kayo. Anak, I just said yes. Just now. Kung pumunta ka sana sa shop kanina, di sana na-consult ko to sa'yo. Kaya lang wala ka. Napaka-selfish niyo. Sisirain niyo pa yung special day ko? Libby! Libby! Han, hindi ko alam na ganito pala ka-big deal to kay Libby. Baka dapat mag-back out na ako. No. Ituloy mo yan. Han, I'm sure pag narinig niya yung story mo sa prison, mas maintindihan ka niya. Sigurado ako, may inspire pa yung bata sa'yo. Maging proud pa siya sa'yo. Okay? Just go for it. Tuloy mo yan. Mag-improve ka na, Ayos. Mabilis ka na sa akin lumangoy. Dapat di ka na pumunta dito. Graduation mo today. Sabi ko naman sa'yo, sunod ako sa after party. Ayoko na nga pumunta sa graduation. Babe, special day mo yon. And sabi ni Eva, speaker daw si Tita Charlene. Kaya nga ayokong pumunta eh. It's so embarrassing, right? I-announce pa niya sa buong campus na nakulong nga siya. Bakit? Hindi ka ba proud sa mami mo? Ang inspiring kaya nung negosyo niya. Di ba nagbibenta siya ng mga products na gawa ng mga inmates? Ew! Nakakahiya. Saka alam niyo naman, di ba? Inasar nila ako because of mom's past. Tapos baka i-share pa niya na pinanganak ako sa loob ng prison. Libby, kami ang boring ng birthplace namin. Hospital? Ikaw, you were born inside of a prison in the middle of a deadly earthquake. Ang cool, di ba? Anong cool? It's cringe. Sige na, wag mo nang pilitin. Kung nahiyaman si Libby, respeto na lang natin yung nararamdaman niya. Kasi valid yun. Thanks, babe. Buti ka pa naiintindihan ako. Pero babe, gusto ko, pumunta ka pa rin sa graduation mo. After nyan, di mo naman ulit makikita yung mga classmates mo. Last na to. Kaya tiisin mo na lang. Tapos, nag-enjoy na lang tayo sa after party. Han, your speech was so inspirational. You should have seen the reaction of the parents. Umiyak sila nung kinikwento mo yung experience mo sa loob ng jail. Ay, nako. Mababayan talaga ang quality ng school na to. Sa dami pa naman na pwedeng cooling speaker, yung scammer pa, kinuglorify na ngayon ng mga kriminal. I'm sorry, excuse me. Kung nakinig ko kayo dun sa speech ng asawa ko, malalaman yung inosente siya. Biktima rin siya ng pangyayari. Ito, biktima? Hindi siya biktima. Yung mga in-scam niya, ang tunay na biktima. Ma'am, na-areglo na ho yun at nabayaran na po namin yung wala ng pera. Hindi mo babayaran yung stress na binigay mo sa kapatid ko na nabiktima niyo. Halos mabaliw na siya! Yung takayin niya yung pera niya! Wala po akong kinuhang pera at napatunayan ho yun ng korte. Karma lang ang bahala sa inyo! Tara na nga, anak! See? Mommy, this is the reason ba't ayaw kong ikaw yung mag-speech dito. You just proved them right. Na yung mommy ko isang war-freak na ex-con. Libby, don't say that. Apologize to your mom. Bakit naman siya magsusorry? She's just telling the truth. Di na kayo nahiya? Pinangalandakan pa kasi ni Charlene na dati siyang nakakulong. Nakakahiya tuloy, ang baba tuloy ng tingin ng mga tao dito sa pamilya natin. I hate this family! Libby! Libby! Libby, come back! Kita niyo na! Pupuntahan ko siya. Anak!